Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, pinagdududahan nga ang kanilang naging laban kahapon versus sa Petrogas Angels. Marami kasi ngayon mga nagre-react na mga netizen at sinasabi na di umano ay may usapan na ang dalawang team na ito. At meron naman nagsasabi na nandaya daw ang CCS at ang iba naman ay kampi raw ang referee. Isa yan sa mga paratang nga or ilan lang yan sa mga paratang ng napakarami ngang mga nagko-comment sapagkat hindi kasi sila makapaniwala na ganun kalakas kagabi ang Creamline at ang CCS talaga ay humataw ng todo at ang Petrogas ay mukha raw nagpatalo. Dinog show nga ba ang nasabi nating games kahapon? Yan kasi ngayon ang kanilang mga banat. Umuulan nga sa mga comment section sa iba't ibang social media platform na sinasabi nga nila na hindi naman daw kasi ganito ang laro ng Petrogas Angels. Pero kagabi ay kitang-kita raw daw natin na mukhang gusto na raw magpatalo ng Angels sa CCS. Ano ba ang katotohanan sa isyong ito? Tama ba ang mga kritiko ng Creamline na pagdudahan sila at sinasabi nga na niluto raw kagabi ang laban? Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan. May dog show ba na nangyari or sadya talagang pinataob ng Creamline Cool Smashers ang Petrogas Angels? Kasi hataw naman kagabi si Salas at si Brock Bensikel. Kitang-kita naman natin yan mga ka-sports. Pero syempre, sisilipin pa rin natin ang issue na kumakalat nga ngayon at kung sino ang nagpapakalat niyan na cooking show daw ang nangyari kahapon na laban. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Audio Jungle. Gulat na gulat kagabi ang mga kritiko nga ng Creamline Cool Smashers sapagkat noon pa man ay nagpapakalat na sila na mai-straight set daw ang CCS at maaga daw itong mapapataob ng Petrogas. Subalit ang kanilang mga pangbabash sa Creamline Cool Smashers ay mukhang nagkabaliktad na. Napunta nga sa Petrogas Angels ang bokya at hindi nga nakapanalo kahit isang set man lamang. At dahil nga dito sa pagkapanalo nga ng CCS ay hindi talaga matanggap ng mga kritiko nga nila na sila ang nanalo kagabi. Kung kaya ano-ano na lang ang kanilang ibinabato ngayong issue para nga mabash nila ang CCS dahil nga tagumpay ang plano ng CCS na makapasok sa semifinals, ngunit ang kanilang mga bashers ay nagsisiiyakan nga. Narito nga ang mga sinasabi ng netizen at nagpo-post nga ang mga kritiko ng Creamline Cool Smashers laban nga sa CCS. Sabi nga ng isang nag-post sa isang FB page, rumored lang naman daw ito. May agreement na naganap between PBL and Petrogas Angels na magpatalo ang Petrogas sa CCS para meron pa ring Ribisco team ang makakapasok sa semis at hindi langawin ang venue. At agad naman na kumalat ang isyong yan kung saan marami naman mga nagkomento at may mga nagalit rin kay Anita Cuming sa kanyang comment na yan na mukhang nagpaparatang nga siya kahit sabihin niyang rumor pero pinagdududahan niya ang naging laban nga ng Petrogas Angels at ng CCS. At ayon nga sa kanyang post ay nagpatalo daw talaga ang Petrogas para ang CCS ay makapasok nga sa finale at mapuno nga ang arena at para hindi malugi ang PBL. Ayon yan sa kanyang comment. At eto naman ang isang nag-comment pa na talagang nagdududa nga pati sa referee. Ang chika niya naman, CCS asa sa referee Eus. At meron pang nag-comment na nagsabi, pera-pera lang yan, bayad na yan. Sabi nga ni user MM707RY6Q, bayad na yan, pera-pera lang talaga, hahaha. Iba pa rin ang binayaran, manalo lang. At nakita ko rin sa isang
FB page sa Philippine Volleyball, si Anonymous Participant, sinabi niya nga, dumi maglaro ng Creamline Cools cheaters, dinadaan sa pangdadaya, di na mahiya ang kakapal ng mooks. Yan nga ang kanyang chika naman sa isang FB page. At sabi pa nga ni Chico, kung CCS pa rin magkampiyon this conference, boycott na natin ang liga. Medyo halata na talaga. Yan naman ang kanyang sabi. Ang mga nabanggit ka natin yan ay mangilan-ngilan lang yan, pero sobrang dami talagang mga nagko-comment at naniniwala nga sila na niluto daw di umano ang nasabi nating laban nga kagabi ng Petrogas Angels at ng Creamline Cools Smashers. Well, mga ka-sports natin dyan, paniwalaan man ninyo ang mga nagpapakalat ng fake news na yan, ngunit hindi nyo kami malulokong mga nanood dahil kitang-kita naman namin kung sino talaga ang humataw kagabi ng todo. At kita rin namin na hirap ang Petrogas Angels sa nasabi natin laban, at wala talaga silang panama pagdating sa Creamline dahil ang Creamline ay handang-handa nga kagabi sa kanilang laban. At marami rin naman nagtatanggol sa CCS na hindi luto ang laban at walang lutuan na nagaganap nga sa PVL. Ito ay mga paratang lamang ng ibang mga team na ang kanila kasing mga fans ay hindi nga nakapasok sa semifinals, kung kaya nang babash na lang sila ngayon sa CCS. Gayunpaman, alam natin kung ano talaga ang katotohanan, kaya huwag na tayong magduda at huwag nang patulan yan mga bashers na yan, sapagkat hindi lang talaga nila matanggap na ang kanilang paboritong team ay hindi nga nakapasok sa semifinals. At alam natin na ang Creamline ay sadyang magaling na noon at ngayon pa man ay wala pa rin pinagbago. Imagine na wala pa dyan ang mga superstar, at ang ating apat na superstar ay hindi pa nakapaglaro, gaya nga ni Gia Amazing, Eliza Valdez, Tots Carlos at Gemma Galanza. Pag nariyan na yan at bumalik na, talagang wala na, panalo na naman ang CCS. Gayunpaman, hayaan na natin sila at mag-focus tayo sa pagsuporta sa Creamline Cools Smashers sa kanilang laban bukas sa semifinals. At alam ko, magtutuloy-tuloy ang panalo ng Creamline at didiretso nga sila sa battle for gold. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.